Ang nakasisira na ahas. Ang mga salot na ipinadala ng Diyos laban sa mga taga-Ehipto ay tila ilan sa mga sinasadyang kilos ng pangwawasak ng Diyos. Sa mababaw na pangunawa ay tila walang ibang paraan upang maipaliwanag ang mga pangyayaring ito sa Biblia. Alalahanin, gayunpaman, ang talata na nabasa natin kanina, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ang inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Isaiah 55:8. Si Moises ay inatasan ng Diyos na akayin ang mga anak ng Israel mula sa pagkaalipin ng Egypt patungo sa kalayaan. Siya ay dapat humarap sa Faraon upang bigyan siya ng babala tungkol sa mga kalamidad na magaganap sa kanyang bansa. Nang makatagpo ng Diyos si Moises sa ilang, binigyan niya siya ng isang layuning aral na ipapakita nina Moises at Aaron sa harap ni Faraon na magpapakita sa pinuno kung ano mismo ang magiging papel ng Diyos sa mga darating na sakuna. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang inhinagis sa lupa, at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas mula sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay, at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniunat ang kanyang kamay, at kanyang hinawakan, at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Exodus chapter 4:2-4. At kanyang sinabi, hindi ba si Aaron na Levita ay iyong kapatid? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. At siya ang makikipag-usap sa lagay mo sa bayan. At mangyayari na siya'y magiging sa iyo'y bibig. At ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. At dadalhin sa iyong kamay ang tungkod na ito, na iyong ipagagawa ng mga tanda. Exodus 4:14-16-17. Si Moises ay dapat pumunta sa harapan ni Faraon bilang kinatawan ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa pagpapakitang ito ay upang ito ay higit pa sa isang pagpapakita lamang ng kapangyarihan. Ito ay isang paglalarawan upang makilala ang totoong mananaklag. Nang si Moises, bilang kinatawan ng Diyos, hawak ang tungkod sa kanyang kamay, sinasagisag nito ang mga puwersa ng kalikasan na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Walang pinsala na maaaring dumating sa Egypt hanggat ang kamay ng Diyos na proteksyon ay pinipigilan ang mapanirang puwersa ng kalikasan. Nang ibagsak ni Moises ang tungkod, naging ahas ito, simbolo ng kasamaan at pagkawasak. Sinimbolo nito ang mga puwersa ng kalikasan na wala sa kontrol ng Diyos at sa ilalim ng kontrol ni Satanas, ang maninira. Daan-daang taon bago ang panahon ni Moises at pagkatapos na ipaliwanag ni Jose na ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid na lalaki, ay binigyang kahulugan ang nakakagambalang mga panaginip ni Faraon. Mayroong isang mas mahusay na kaayusan para sa mga anak ni Israel. Itinaas ni Faraon si Jose sa isang lugar ng karangalan at paggalang sa pagbibigay kahulugan sa hulang mga panaginip at para sa kanyang pag-iingat sa paghahanda ng bansa para sa isang 7 taong pagkagutom. Malugod na tinanggap ang pamilya ni Jose. Ipinakita ng mga taga-Ehipto ang kanilang pagpapahalaga kay Jose at sa Diyos na sinasamba niya. Nooy masaganang pinagpala ng Diyos ang bansa. Gayunpaman, maraming taon pagkatapos ng kamatayan ni Jose, nakalimutan siya ng mga Ehiptyo tungkol sa kanya at sa kanyang Diyos at ginawang alipin ng mga anak ni Israel na umunlad at dumami sa lupain. Ang mga taga-Ehipto, sa kanilang mga kilos, ay nagpapadala ng mensahe na hindi nila hinahangad ang presensya ng Diyos. Nagkaroon sila ng kanilang sariling mga Diyos at ayaw makilala ang Diyos ng kanilang mga alipin. Hindi na napanatili ng Diyos ang buong sukat ng kanyang pagpapala at proteksyon habang pinapayagan ang mga taga-Egypt sa kanilang kalayaan na humiwalay sa kanya. Kung sa anumang oras pagkatapos magsimula ang mga salot, tumalikod sana si Faraon mula sa kanyang mapanghamak na landas at pinakawalan ang mga Israelita.
Nakontrol sanang muli ng Diyos ang mga puwersa ng kalikasan at ang mga salot ay natapos na. Hindi ito ginawa ng pinuno na matigas ang ulo at ang Ehipto ay naiwan sa pagkasira. Ang papel ng Diyos sa mga salot ng Egypt ay naging malinaw kapag isinasaalang-alang natin ang simbolikong mensahe na ibinigay ng Diyos sa tungkod at ahas. Ang karagdagang suporta upang mapatawad ang Diyos mula sa mga singil ng pagkasira ng mga likas na elemento ay matatagpuan sa aklat ng unong mga hari. Ang propetang si Elijah, sa isang mababang punto ng kanyang ministeryo, ay nagtatago sa isang yunggib mula kay Reyna Jezebel, na nagbanta sa kanyang buhay. Ang Diyos ay dumating sa kanyang tumakas na propeta. At sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elijah?" At sinabi niya, "Ako'y totoong nagseselos para sa Panginoon na Diyos ng mga hukbo. Sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong mga dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang natitira, at hinahanap nila ang aking buhay upang makuha ito." At kanyang sinabi, "Ikaw ay yumaon, at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay dumaan, at bumuka ang bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin, at dinurog ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay isang apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad na tinig." Panghari 19:9-12, idinagdag ang diin. Ang ating banayad na Diyos ay nagsasalita pa rin nang maririnig sa isang banayad na tinig. Ang ating devotional January 13, 2022, galing sa Aklat ng Mga Gawa ng ating banayad na Diyos, pahina 27-29. Pagpalain ka, mahal na kapatid, sa araw na ito ng ating banayad na Ama.